exclusive interviews, kilig, Ang oras natin ngayon, ganap ng 5 minuto makalipas ang alas 11. Iba na talaga ang panahon ngayon. Lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto. In short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, ang galing mo Dok. Kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, ang galing mo Dok. Magandang umaga sa ating mga viewers at listeners. Magkakasama na naman po tayo sa isang oras na talakayan tungkol sa usaping pangkalusugan. Noong February 15 po, ginunita natin ang International Childhood Cancer Day, kung saan pinahalagahan nito ang mga bata at mga pamilya na may humaharap sa mga hamon tungkol dito sa cancer. Isa ho sa pinaka-pangkaraniwang cancer sa mga bata ay ang leukemia. Para po tayo masamahan nitong umaga po, para talakayin itong ating paksa na leukemia, makakasama po natin ang ating resource person na si Dr. Alan Robert Tracho. Isa ho siyang pediatric hematologist and oncologist at siya ho ang section head ng Pediatric Hematology and Oncology Department ng St. Luke's Medical Center. Good morning, Doc. Magandang gabi, Ruby. Ayan. So magandang umaga, Ruby. And ako po ay nagagalak sa invitation ninyo ngayon para magbigay ng liwanag sa issue tungkol sa childhood leukemia. Okay, opo. Kasi malimit naririnig talaga, of course, natin ito, leukemia. Merong bata, meron hong matanda. Now, para po mas maintindihan ng mga nakikinig sa atin, ano ho ba talaga itong leukemia? Ang leukemia po ay cancer po sa dugo. No? So, alam naman po natin, ang dugo ay tatlong bahagi. Mayroon pong pulang dugo, mayroong puting dugo, at mayroon pong platelets. No? And as an introduction to our listeners, what is very important is maybe for us to introduce ano ba yung ginagawa at function nitong ating sinasabing bahagi ng ating dugo. So, una, yung pulang dugo, ayun po ay nagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. So therefore, kung walang oxygen yung ating katawan, walang oxygen yung ating puso, walang oxygen yung ating brain, walang oxygen yung ating kung anong parte ng katawan, hindi po siya gumagana. Parang gasolina po siya, no? Para for the body to function. Pangalawa, ang white blood cells po ay ito po ang ginagamit ng ating katawan panglaban ng infeksyon. Alam po natin ay dito sa ating mundo ngayon, napakadaming mikrobyo at kung wala po tayong white blood cells, maybe an individual will not survive kung wala siyang normal white blood cells to prevent and fight infection. Ang pangatlo po ay yung tinatawag na platelets. Ang platelets ay isang bahagi ng ating dugo at ito po ay ginagamit para pampaanpat or para for blood to clot. Kasi nga po, ang dugo naman, understandably, is a liquid. Siya po ay dumadaloy sa ating katawan. Kung wala po tayong platelets, ay pag nasugatan tayo, baka maubos yung dugo sa ating katawan. No? So, iyon po ang tatlong bahagi. Now, ang leukemia primarily is a cancer primarily involving white blood cells. Okay. So, ayun po, that is an uncontrolled malignant proliferation of white blood cells. At since ang white blood cells natin ay kasama po sa buong katawan, so it can infiltrate any organ in the body and that can disturb its function. So, ang sagot po, ang white blood cells ay cancer po sa puting dugo. Okay. So, ito pong cancer na ito, so first cancer of course ito ng dugo, no? Meron ho bang klase-klase pa to or basta white blood cell lang po na cancer, leukemia na po agad?
Ang white blood cells po, marami pong klase. No? Depende po yan kung anong function ng white blood cells. Katulad ng neutrophils, isang bahagi po na white blood cells siya. So, meron po tayong tinatawag na lymphocytes, isang bahagi na po ng white blood cells yan. No? Meron din tayong monocytes, meron din tayong eosinophils. Meron silang sariling function. Okay. Now, primarily, ang neutrophils is used to fight infection, bacterial infection. So therefore, pag mayroong bacteria pumasok sa katawan, ayun po, neutrophils po ang gumagana nun para makontrol ang infection. Kung virus naman, we usually use lymphocytes to fight viral infection. No? Okay. So monocytes, meron din sariling function yan to fight bacterial and even viral infection. So, ang leukemia po, depende po kung anong specific type of white blood cell ang involved. So, kunyari, kung ang ang abnormal proliferation or uncontrolled proliferation of white cells primarily involve neutrophils, ang tawag po natin yan is acute myelogenous leukemia. So, sa Kung pangalan. Opo, isang bahagi yon. Kung ang leukemia naman or abnormal proliferation of white blood cells involves lymphocytes, ang tawag naman po natin dyan ay acute lymphocytic leukemia. No? Meron din tinatawag na acute monocytic leukemia. Pero primarily, ang dalawang main cancer or leukemia ay yung tinatawag na acute myeloid leukemia and acute lymphocytic leukemia. Ito po And yung this is very important because 70% of leukemias in children are acute lymphocytic leukemia and 30% lang po ang acute myeloid leukemia. Baliktad naman yan for those patients above 10 years of age. Baliktad. Ang most common leukemia naman is the acute myelogenous leukemia. That's 70%. And acute lymphocytic leukemia, that's 30%. Okay. Now, Doc, dito po sa leukemia, meron ho bang mga risk factors tayong na-identify kung sino ho ang mas prone magkaroon nitong leukemia? Yeah. So, sabi nga po nila, in any type of cancer or malignancy, tatlo lang daw ang itatanong natin sa ating sarili. Okay, number one, who am I? Where do I live? And how do I live? Yun lang daw ang importanteng itanong sa sarili. Ano bang ibig sabihin ng who am I? Ang who am I is the genetic makeup of the individual. So mayroon tayong tinatawag na oncogenes, mayroon tayong tinatawag na familial predisposition for any type of malignancy, leukemia, or whatever type of malignancy that will predispose the individual to the possibility of developing acute lymphocytic leukemia. Now, ang pangalawa, where do I live? So, ang ibig sabihin is environmental exposure po yan. Pag kayo po ay merong genetic makeup, meron kang who am I, and where do I live, if you're exposed to different carcinogens like chemicals, insecticides, yung mga petroleum products, lahat-lahat, or sometimes virus can trigger leukemia. So the possibility of developing leukemia is very high. And lastly, how do I live? Ang ibig sabihin ng how do I live is lifestyle ng isang tao. So like for example, kung mayroon kang predisposition genetically, mayroon ka pang environmental exposure, yung lifestyle mo pa, meron kang everything, lifestyle, ay kulang sa tulog, umiinom, nagsisigarilyo. Alam mo naman yung kabataan natin ngayon ay very early in life, 15 years old, nagsisigarilyo na, nag-vape na. So these are all lifestyle exposure that could trigger the who am I or the abnormal oncogene. Pag meron ka ng tatlo na yon, of course, the risk of developing malignancy is very high. Sa edad po ba, Doc, ilang taon ho yung mas common nakikita itong leukemia sa mga bata po?
Ang leukemia sa bata as early as after birth. Oh. Meron na. Meron tayong tinatawag na congenital leukemia. Okay? Meron tayong as early as 1 month of age. Meron na tayong leukemia na pwedeng lumabas. Most of them are congenital. Congenital. Yung iba. Pero yung iba naman, 3 years old, 4 years old, but the peak incidence of acute lymphocytic leukemia, that's the most common type of leukemia in children, are those patients below 10 years of Below age. 10. Okay. Opo. So, may Abot ng above 10, ayon, AML naman ang lalabas sa kanila. Okay, may Or acute katanungan myeloid. po, Doc, no? Ito po bang leukemia ay nakakahawa? Ay, hindi po. Hindi po nakakahawa ang leukemia. Ayan, tandaan niyo ho yung katanungan yan kung ang leukemia ay nakakahawa. Okay, magbabalik po tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barago to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips kung paano mapasunod ang iyong toddler sa isang photo shoot
alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung dati taon ng photoshoot lang ang uso, ngayon, buwan-buwang milestone ni baby ang kinukuhanan ng larawan. Kaya naman para sa mga nagbabalak ng DIY photoshoot, una, siguruhin na kapag nap time ang inyong chikiting bago ang picture taking. Ito ay paraan upang maiwasan na wala sa mood o kaya naman ay komportable si Bagets. Pangalawa, pumili ng outfit na hindi mainit o masikip para makagalaw siya ng maayos at syempre bagamat ideal picture nga naman ang nakatingin si baby sa camera, hayaan na lamang siya sa mga pagkakataong sa iba siya nakatingin para candid shot ang dating. At kung may extra budget kayo, bakit hindi mag-hire ng isang professional photographer para hindi mahirapan sa pagkuha ng mga larawan? This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kasama po rin po natin si Dr. Alan Robert Racho, ang ating of course, eksperto. Okay, bago po tayo pagpatuloy ang talakayan, may nagpapag-greet lang ho natin itong ating mga avid listeners and viewers na si Romel Kayab, Jopet Ruz, Jan Christian, Gina Angostia, Richard Victoria, Randy Santis, Celestine Canton, Marilu de Guzman, Miggy Falar Villa, Jaime Dumduman, Jobert Aboy, Luisa May Visperas, and Rowena Acha. BF Francisco also. Okay, thank you for always watching us and following. Of course, ang galing mo, Doc, dito sa DZRH TV. Okay, Doc, tuloy po natin ang ating talakayan, no? Para sabihin na rin ho natin ating question for the day. Okay, for the question for the day pala, ang katanungan is, nakakahawa ba ang leukemia? Sagot lang ho kung tama o mali at again, isulat lang ho ang sagot sa aming Facebook Live. I-share lang ho ang aming Facebook Live page at mamaya ho i-announce ho natin ang 5 maswerteng winners. Okay, again, ang katanungan for the day is, nakakahawa ba ang leukemia? Kakasagot lang ho niyan kanina ni Doc. Okay, ang sagot ho, isulat lang kung tama o mali. Okay, Doc, pagdating naman po sa sintomas, kasi syempre, di ba, ang karamihan is, pag naririnig lang natin may leukemia, paano naman ho natin malalaman kung isang tao may leukemia base sa sintomas? Doc? Okay, nawala si Doc. Okay. So ang dugo po natin ay ginagawa sa loob ng bone marrow. Since there is abnormal presence to yung white blood cell, hindi na nabibigyan ng space yung pulang dugo, yung platelets, at saka yung ibang bahagi ng dugo. No? So, kaya pag hindi na po nakakagawa ng normal red blood cells, ang nangyayari po, sinasabi natin, ang function ng pulang dugo ay ayun po ang nagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. So, pag wala po tayong white blood cells or kulang ang production ng red blood cells, ayun po ay namumutla ang isang tao. Okay. Tapos, since maputla siya, madali siyang mapagod. So, Okay konting lakad lang po, hinahapo. Konting akyat lang ng hagdanan, hinahapo po. So, ayun po ay isang sign na mukhang may anemia yung isang tao, which is a manifestation of leukemia. Okay, so is Pangalawa, that... Okay pa. Kung wala po tayong platelets, ang platelets po ay sabi natin paapat ng bleeding. So kung kulang tayo ng platelets, nakikita natin pasain yung isang tao, yung isang bata. So konting untog lang or kahit walang nakikitang dahilan, ayun po, ang dami-daming pasa. Especially sa lower extremities or any part of the body, ang daming pasa. And pangatlo, since wala po tayong white blood cells, nagkaka-infection tayo ng mabilis, madalas. Kaya po, meron tayong, the most common sign of infection is fever. Okay. So in short, sa may mga leukemia, karamihan sa kanila naglalagnat. Minsan, 1 linggo na, 2 linggo na,
hindi nawawala ang lagnat. Okay. Kaya for those patients na namumutla, pasain, at mayroong konting lagnat, mayroong lagnat, no? Na isang linggo na, more than 1 week na, nilalagnat pa rin, then kailangan po nilang magpatingin because most likely baka mayroon silang problema sa bone marrow. Yan po yung Ayan. key. Okay. Kasi yun actually yung katanungan dito no, kung kailan ba kailangan magpatingin kung sakaling nilalagnat ang isang bata. So, sabi niyo po, Dok, no, 1 week na may lagnat, magpatingin. Tama po, Dok, no? Tama po. Okay. Kasi usually, ordinary virus, 3 araw lang naman yan, 5 araw na wala. Pero kung beyond 2 weeks na, 1 week na, almost 2 weeks na, pabalik-balik pa rin ang lagnat, lalo na kung namumutla at pasa-pasa, then most likely mayroong problema sa puso. Okay, regarding po dito sa, di ba, pasain, now kailan po nating masasabing medyo kakaiba at hindi na normal yung pagpapasa ng isang bata? At pwede rin ho ba ito mapagkamalan, kunyari na, let's say, dengue o ibang sakit na nagkukos, of course, ng pasa? Ayan. Ang pasa kasi sa leukemia ay number 1, minsan kahit walang dahilan. No, sometimes dahil mababa ng platelets, spontaneously nagkakaroon sila ng pasa. Hindi katulad ng ibang bata, very active naman, they're into active sports, contact sports, ayun, nagkakaroon ng pasa-pasa. Mayroong dahilan yon. Pero ang isang bata, pag namumutla at ang daming pasa sa any part of the body, walang dahilan, hindi naman nauntog, hindi naman nabunggo, hindi naman naglalaro, no? Or minsan, mayroong kasamang bleeding, like for example sa pupo, umiitim ang pupo, no? Or minsan nagdudugo yung gilagid or gums, then they should be investigated. Okay, so talagang importante na kung may mga sintomas na ganitong ating mga, of course, mga bata sa bahay o may kilala tayong ganon, mas maibig magpatingin na, of course, sa doktor para naman malaman kung ano ang sanhi nitong kanilang pagpapasa, pagpuputla, yung mabilis na pagkapagod, at yung tong paglalagnat. Now, pagdating naman po sa diagnostic test, meron hubang mga test na ginagawa para humalaman kung ang isang pasyente o isang bata ay talagang may leukemia? Okay. Now, napakasimple ng test, no, to suggest that most likely a patient has a bone marrow problem or leukemia. Just a plain CBC or CBC. complete blood count. Ang complete blood count, medyo madali lang yon. Siguro mga 300 lang or 400 o libre pa nga sa mga government hospitals. Doon pa lang sa CBC, ayun po, makikita natin na mayroong hint of a possible leukemia dahil nga po anemic sila, mababa ang hemoglobin, mababa ang platelets, at minsan napakataas ng kanilang white blood cells. So yun pa lang, hint na yun of a possible leukemia. So they need to consult a doctor sa hospital para magawan po ng tinatawag na bone marrow test. Ang bone marrow test is just a simple procedure. Kukuha po ng sample sa bone marrow, merong maliit na karayom na pwedeng gamitin doon at ipapadala po sa laboratory yon para ma-check kung ano ng status ng kanyang bone marrow kung mayroong abnormal cells na nakikita. So doon pa lang, alam na po natin at madadiagnose na po natin ang batang may leukemia. Okay. So nakasagot na ho ang katanungan ninyo, Ma'am Teresita Atienza. Kasi tinanong po niya kung nakikita or meron ho bang maibibigay na kasagutan ang normal or I mean yung the usual CBC blood test. Okay, Doc. Now, of course, Como diagnostic test to, sabi nyo nga po, nabanggit nyo, ang CBC is medyo mura lang naman, 300 pesos, at I'm sure may mga hospital pong o public hospitals na libre po ito. Pero doon po sa bone marrow test po, mahal ho ba ito? At kung sakali po, meron po bang dudulugan ng ating mga kababayan na pwede silang pumunta para naman hindi sila masyadong magastusan? Halos lahat naman ng ating government hospitals ay nag-o-offer po ng bone marrow test. Mayroon namang mga hematologists dyan. That's only a simple procedure. So, pwedeng magawa po yan at hindi po sila makakagastos. No? Now, siyempre, ang leukemia kasi ngayon, napaka-curable. Wow, that's good news. What is very important sa leukemia is number 1, from the beginning,
ay mas stratify na natin siya. Ibig sabihin ng mas stratify, ma-identify natin kung what is the specific type of leukemia. Ang mga leukemia kasi ngayon mayroon ng tinatawag na markers, no? Using proteins, at pag may nakita tayong marker that this leukemia contains the type of protein, this can tell us that this is the specific type of leukemia we want because this is curable. Meron na rin mga tinatawag na chromosomal studies or cytogenetics sa genes na pwedeng magagawin para makatulong sa atin mabigyan tayo ng direction kung paano natin gagamutin yung bata. Okay. Now, basically, ang leukemia, 80%, lalo na kung ALL or acute lymphocytic leukemia, they are curable. 8 out of 10 can be cured. Okay. Now, kung acute lymphocytic leukemia, high risk, merong ang incidence ng good risk or good risk type of acute lymphocytic leukemia is 80%. So these are the curable type of patients. Unfortunately, merong 20% of leukemia patients are high-risk patients that may need other form or strategy of treatment. So, yung AML naman, ganun din. Okay ang AML, kailangan hihimay-himayin na natin para kung good risk type of ALL siya, these are the patients who might achieve cure with chemotherapy alone in 50 to 60% of cases. And admittedly, meron type of AML then na very aggressive or mabagsik that may need another strategy. So in short, bago po natin gagamutin yung leukemia nowadays, pwede natin hihimay-himayin. Okay po. I-stratify po natin para malaman Kung ano. kung this is the patient who is curable with chemotherapy and this is the patient who will not be cured with chemotherapy and we need to give other forms of treatment like stem cell transplantation. Okay po. Doc, ika-cut short lang po muna natin kayo no po para sa isang flash report. Sanitary landfill sa Rodriguez Rizal gumuho, 3 katao na umano'y natabunan, pinaghahanap. Ang detalye ho, ibabalita ni RH5 Val Gonzalez. Flash Report! Flash Report! Doc Ruby, kinumpirma na ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayan ng Rodriguez dito sa lalawigan ng Rizal na gumuho ang isang bahagi ng sanitary landfill dito sa Sitio Lukutang Maliit, Barangay San Isidro, Rodriguez. Ito yung dating Montalban dito sa lalawigan ng Rizal. Ayon sa staff ng Rodriguez MDRRMO, noong araw pa ng Biyernes nangyaring insidente, una nang nag-viral ang mga nakapost sa social media ng pagguho na ang unang niya binabanggit ay nasa more or less 50 katao yung sinasabing natabunan noong nabanggit na pagguho. Ilang beses na pinaikot-ikot ng mga opisyal ng Rodriguez Rizal ang DZRH News sa ilan pang mga kagawad ng media para ituro kung saan-saan hanggang sa kumpirmahin na nga mismo ito ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng bayan mismo ng Rodriguez, ang DZRH News. At ilan pang mga miyembro ng media ay nandito mismo sa may bahagi nitong sinasabing gumuho, pero kami hindi pa na pupunta doon sa mismong site at kami hinarang na muna pansamantala dito sa may pinakaunahang bahagi o dito sa may pinaka-entrada nitong gumuhong bahagi nitong sanitary landfill at kami ay haharap daw dito sa aming kinaroroonan yung mga opisyal ng operator nitong Rodriguez Sanitary Landfill. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Ako si Van Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH! Flash Report!
Okay, maraming salamat RH Val Gonzalez sa inyong report. At pag-uusapan po at balik po ulit tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Kasama pa rin po natin si Dr. Alan Robert Racho para pag-usapan po itong leukemia. Doc, of course, nabanggit nyo na po kung saan ho sila pwedeng, yung mga eksaminasyon na pwedeng gawin para malaman kung isang tao ay may leukemia. Now, saan ho kaya, meron ho ba kayong alam na pwede nilang puntahan para ho, kung sakaling gusto ho nilang magpa-check na hindi ho gagastos ang mga pasyente natin? Okay. So, yung kagaya po ng sinabi ko kanina, ang mga test naman na pwede gawin, no, para malaman kung mayroong possible leukemia ay isang tao, ang isang bata, ay napaka-simple lang at yun po ang plain complete blood count. So, ang complete blood count po ay lahat ng laboratory gumagawa po doon, lahat ng private and government hospitals ay gumagawa po doon. Basta ang pinaka-importante, kung mayroon na tayong mga simptoma ng kanggaya, anong sinasabi ko kanina, then pwede po tayo pumunta sa any other government hospital facility para po magawa ng specific laboratory test. Okay po. Meron ho ba tayong mga, kasali din ho ba ito dun sa package ng PhilHealth? Pag may leukemia? Yes po. Kasali po. Yes po. Kasali po ang treatment sa leukemia sa PhilHealth at mayroon nga tayong Z package na kung ang diagnosis ay acute lymphocytic leukemia, if you go to the government hospital, halos wala na pong binabayaran. Ayun, okay, napakagandang news na halos wala nang binabayaran. Kasi yun actually, napakaganda po. Yun actually tingin ko minsan nagiging balakid talaga, no, para magpatingin ang mga tao. Kasi hindi rin alam naman ho lahat, hindi lang naman ho takot sa karayom, kundi takot rin ho syempre gumastos ng, di ba? I mean, honestly speaking. Okay, magbabalik po ulit tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Department of Health. Bawat buhay mahalaga. Champion Detergent.